So nasa likod ko ngayon ang sinasabi nilang pinakamagandang bus sa Pilipinas at sasakyan ko ito papunta ng Lawag, Ilocos Norte. Sa vlog na ito ay titignan natin kung talagang pwede na nating sabihin na ito na ang pinakamagandang bus sa Pilipinas ngayon. Ako nga pala si Makimatic at samahan niyo ako sa biyahe ko ngayon. Pero bago ang lahat, please subscribe and hit the notification bell para updated ka pag nag-upload ako ng bagong video. Let's go! These past few months ay nilabas ng GB Florida ang kanilang Scion Executive Sleeper Bus. Ito yung improved version ng sinakyan natin na bus 1 year ago. Ito ang unang beses na babiyahe ang bus na ito papuntang Lawag, Ilocos Norte dahil wala pang Scania bus na nilagay sa Ilocos line ever since. At base online, ay malaki ang naging improvement ito. Iba din to sa Scion Executive Sleeper Bus sa Cagayan dahil K360 ang nandoon at itong sasakyan ko ay Scania K410. Kaya nandito ako ngayon sa Sampaloc, Manila para talagang masubukan to. And ang pamasahe para dito sa Scion Executive Sleeper Bus papuntang Lawag, Ilocos Norte ay 1,800 pesos. Pwede na kayo sumakay sa GDIS sa 25. So ang nakuha nating upuan is seat U1. Nanginginig ako eh. Hello po! Ayan, kasama natin sa biyahe. Family po, no? Shoutout sa inyo guys. Ay, happy birthday po! Happy birthday! Sabi mo! Talaga tayo. Ay, hello po. Okay lang po mag-video, ma'am? Ay, okay lang. Okay na, okay yan. Thank you po. Yung number 1. Ang pangalan mo, ma'am? Geneva po. Geneva, ma'am. Geneva. Mac po. Ganito daw ibaba yung hagdan. Press lang po natin, sir. Then Uy! may plastic po tayo, lagay na lang sa pato. Palagay na lang po din yung may free water na din po, may free using na din. Thank you, ma'am. So, dito yung mga kasama nating bus enthusiasts today. So, plug niyo mga pages. Ako para si Ibis Spotted the Bus. Hello po, Biyahe na Dre here. Ano? Ako po si Juan Miguel Gadis, aka MCPP. Hello po, J Bus Pating. The next one. Bus Pating. Let's go. My name is Freddy Pagariga from Working Student. City Bus po. City Bus Scientific Hunter. po. Saka Scientific ko yan. Follow niyo yung mga pages nila. So para masabi ko na ito na talaga yung pinakamagandang bus sa Pilipinas, may 6 ako na kriteria. Ang kasama dito ay design and look, comfortability, food and inclusions, technology, performance, and service experience. Lahat ng yan ay malalaman natin hanggang matapos itong video. So ang una nating titignan is yung comfortability. So ang current time natin is 9:47 ng gabi. So tinignan ko sa Google Maps. So bago tayo makarating sa unang stopover which is sa Pink Pantry sa Puro Tarlac, kaya abutin ng 2 hours and 57 minutes. So titignan natin kung makakatulog tayo mula dito sa NLEX hanggang makarating tayo ng Puro Tarlac. It's 1:11 na lang. Daling araw, kakarating lang namin ang Puro Tarlac. And to rate the comfortability, believe me or not, napakalambot ng bed and sobrang comforting ng kumot, kaya talagang dire-diretso yung tulog ko. So for me, this is a solid 5 out of 5. The next one sa ating criteria is yung inclusions and food. So pagdating sa food and inclusions, may mga bagay na kasama dito. Unang-una is, syempre, yung napaka-komportabling higaan. Pangalawa, partner niyan is yung napakalambot. And in fairness, napakabango na kumot. Yan, may tatak pa ng GB Florida. Sunod niyan is yung headphones na free to use, pero hindi ito pwede iuwi na. At ito ay pinapartner dito sa kanilang onboard na dati. And lastly is yung pagkain. Sabi niyaran natin na 1,800 kasama itong merienda. Ano po? Kuha na po? Yes po. Thank you po. Thank you po.
So dun sa 1.8 may kasama siyang Nesty Lemon and isang pastry. Kailangan natin ng kape kasi mahaba-haba pa yung babiyahin natin. Ano mara-recommend mo ate? Caramel cappuccino. Sige, caramel cappuccino na cold. So nakuha na natin yung kape natin, caramel cappuccino. And to rate the inclusions in food, very useful yung mga complementary inclusions sa loob ng bus. Sakto lang yung food and drinks na kasama sa pamasahe and marami pang options na pagkain sa stopover. So to rate that, another 5 out of 5 para sa akin. Our next criteria is yung technology. Aside doon sa hagdanan na depindot kanina, may bus pods lahat ng beds and may CR on board. So check natin. So sa bus pods meron itong movies, music, games, screen mirror para sa cellphone, and web browser. For me, ayos naman yung mga movies. Madaming selection na pagpipilian. Sa music, ayos din dahil maraming kanta sa library. Sa games, sakto lang din. And lastly, sa browser na okay sana kung meron lang sanang internet. Since bago pa yung bus, hindi pa siguro kinakabitan ng free wifi or di ko lang talaga alam kung paano i-connect. It's a plus din na may USB charging port ito and audio jack para doon sa free to use na headphones on board. So yun, isa sa mga technology na meron dapat ang isang luxury bus yung CR. Yan, check natin. Malinis tsaka maaliwala sa CR. Tsaka ang kinagandahan is naka-rear mount na siya or nasa likurang part na ng bus. I think mas efficient yun in terms of space consumption, kaya nice one. So para i-rate ang technology na meron itong bus, this is a solid 4.5 out of 5 for me. So time check, 2:32, palabas na tayo ng Rosario XC. Tagal ko lang din nakakapunta rito ulit, kaya nakakamiss. Next sa ating criteria is yung performance. Itignan natin kung gaano kalakas yung Scania K410 sa takbuhan. Grabe yung overtaking power nitong K410. Even though na may limiter to sa 95 km/h, maning-mani lang sa kanya yung acceleration. Kanina sa Bulacan. Dami mo. Pagdating naman sa pag-handle ng mga kurbada, solid na solid pa din. Kahit na matangkad yung bus, balanse pa din pagdating sa likuan. So to rate yung performance itong bus, I can confidently say na ito ay 5 out of 5. Sleeper. Ang next nating titignan is yung service experience. Kung friendly at approachable ba yung crew dito sa Saiyan Executive Sleeper Bus. In this case, tinry ko makipagkwentuhan ng onti kila Manong.
Anong dating unit na hawak mo, kuya? Sleeper din. Sleeper. Hino RM. Kino. Oo, RM na P11. C11. Tulin din nun. Oo. Maganda rin yung performance na. Oo. Isa yun sa sa mga mahilig sa bus hinahangaan. Oo. Hino na yan, Hino RM. Tuwan-tuwa sila sa sa suspension. Lambot. Oo. Pero sa tagal-tagal ko, di pa rin talaga ako nakakasakay nun. Dapat ang pangalan mo, kuya? Hindi ko pa natatanong. Ako, sir? Kung hindi ka maniwala. Ay, Kasi presidente yung pangalan ko, sir. Ferdinand Marcos talaga. ano? Ferdinand Marcos. Ferdinand? Marcos. Oh. Totoo yun? Oo, sir. Nice! Ferdinand Sabi mo, Marcos. BBB, alam na kagad yung pangalan ko din sa Florida. Pag BBB ang Alam tinapay. na kagad. Ang galit naman dun. Yan si Kuya Ferdinand Marcos. Guys. Bali na ilang taon ka na, kuya, sa Florida? May 15 years na. Tagal na rin. 15. Simulat sa pool, kuya. Florida na. Talaga, sir. Florida na. Yung magbago talaga diretso. Kaya ako sa Florida. Dire-diretso talagang Florida. Kaya Oo. deserve na magkaroon nun. Oo. Deserve na humawak ng itong executive sleeper. Okay, kasi mga boss na. Totoo naman. Beautiful ka sa mga bossing. Dapat. Hindi yung karamihan nang naririnig kung comment. Mabait talaga. Mabait. Doon pa lang sa maikling kwentuhan, ramdam ko na agad na mabait and very approachable sila Manong Ferdinand and Manong Benji. Kita ko din naman kung paano nila i-assist yung mga pasahero sa terminal and stopovers. Kaya para sa service experience, sure to na 5 out of 5 ulit. Kuya, anong bayan nga ito ulit? Santa Cruz. Santa Cruz yan. Tayo sa Santa Cruz. Kuya, ano nga pangalan mo ulit? Benji. Si Kuya Benji pala yan. Ikaw na mag-drive niya kaya hanggang lawag. Siguro ng hangin dyan sa labas. Tambay ka lang din. Tsaka ang galing, hindi nila pinutol yung puno. Para malamig pa rin. Galing. Lakas ng hatak na itong bus. Dali kuhanin ng 90 km/h. Santa Maria. At maliwanag na nga pagpasok namin ng Narvacan. Dito ko lang na-realize na may benefit din pala yung pagka-traffic namin kanina sa NLEX. Hindi kami na-traffic, hindi ko makikita tong magagandang lugar dito sa Ilocos Sur.
Pagdating ng vegan, bababa na yung very friendly na family na kasama kong sumakay sa Sampaloc kanina. So pwede kang sumakay dito sa Saiyan Executive Sleeper Bus kahit hindi ka sa pinakadulo ng ruta pupunta. Ingat po. Ingat po. Bye po. Pangalan ng ano mo? Makimatic po. Maki? Matic. Ate, thank you po. Ano oras ang uwi nyo? Bago mamayang gabi pa po. Ingat po. Thank you po. Thank you po. Bye-bye po. Paano yung pamilyang sumakay sa Sampaloc? Ayan, mabakasyon sila mag-resort. Yung palinar ko ng vegan. So kanina pa may nag-aabang sa akin dito sa San Juan eh. Ayan, napunta natin ang sticker. Pare! Salamat sa pagkitay, pre. Ingat. Woohoo! Successful. And ang huling bagay sa aking criteria is yung design and looks. Isa to sa pinaka-importante sa akin dahil ang dami nang nagsisilabasan na magagandang bus ngayon. Simula sa labas, hindi maikakaila yung very vibrant and fresh to the eye na cyan body color. Napakaganda din ng mga warm ambient lights sa mga bintana na talagang malakas makakuha ng atensyon. Grabe din yung premiumness hanggang sa mga gulong. Naka-alloy rims na and nilagyan pa ng hub disc with matching chrome lug nuts cover. Ayos din yung naging design language na papunta sa simpler and modern approach. Pagdating sa loob, napakalaki ng in-improve nitong sleeper bus ni Florida. Mas naging luxurious tignan nito compared sa unang version. Ang ganda din nung ginawa nila sa ceiling na may pattern and warm LED lights. Mas naging modern na din yung itsura ng pneumatic stairs and isa to sa magandang innovation na ginawa ni Florida. Pagdating naman sa mga partitions ng beds, mas maaliwalas, malinis and modern na yung itsura nito. Nagustuhan ko din na matching sa LED lights ng bus yung ilaw ng plate badge sa mga beds. Sa mismo sleeping pods naman mas modern na siya tignan ngayon. Minimalist and parang nasa hotel yung vibe pagka nasa loob ka na ng pods. Maganda din na may accent lights na sa window sill para kahit nakapatay yung ilaw sa gabi may vision ka pa din kahit papano. Napakaganda din ng aircon louvers na ginamit. Talagang bumagay sa color scheme ng interior. And to rate the design and looks, sobrang ganda ng improvement nitong Saiyan Executive Sleeper Bus. For me, almost perfect na itong bus in all aspects. And to rate this, it's another solid 5 out of 5. So after ko tapusin lahat ng mga kailangan ko para sa video na ito, talagang sinulit ko na yung natitira kong oras dito at in-enjoy yung paghiga dito sa beds. Hello. Maya. At nasa loob na tayo. Time check 8:15 na ng umaga. Ayan. Napaka-solid ng ride natin. Kay GV Florida S0025. Pakalupit ng crew. Ayan. Yeah, salamat sa napakabait natin driver to Kuya Ferdinand. Yan, sobrang solid. Okay, sige, thank you. Salamat din, sir. Thank you po. Thank you. So after lahat ng na-experience ko dito sa Saiyan Executive Sleeper Bus ni Florida, para sa akin, ito na ang pinakamagandang bus sa Pilipinas ngayon. O paano mga ka-bus trip, hanggang dito na lang muna ulit. Maraming salamat!